Nakatingin lang sa akin si Marquez na may maliit na ngiti sa labi. What's his name? I asked. Look at his belt. Sagot naman ito. Mabilis kong binasa ang nakaukit na font sa gitna ng belt ng pusa. Kulay blue pa talagang design pero silver naman ang gitna na sinulatan. Alyren? Alyren ang pangalan ng pusa? Ang cute naman. Sino kayo nagpangalan sa pusa? Umangat ako ng tingin kay Marquez. Salamat pala, huwag ka mag-alala. Mabait naman ako kapag hahatiin natin siya eh. Pwede namang sa first week ay nasa akin siya. Tapos next week sa'yo na naman. Sabay buhat ko sa pusa. Wala tong ibang ginawa kundi mag-meow lang. That's a good idea. I've never been a fan of cat but I will try for this guy. Ginulo niya ang buhok ni Ali. Ali na lang itatawag ko para hindi masyadong mahaba. Nakakain na ba si Ali? Tanong ko. Kumunot ang noo ni Marquez pero ilang segundo, napatango na rin ang maintindihan. Yes, he did. Napatawa pa ako lalo nang tumalon si Ali sa sofa tsaka doon natulog. Ang cute niya at ang bait din. So, wanna go out? Biglang tanong ni Marquez na nagpaangat ng tingin ko. Hindi pa siya pagod? Magpahinga ka na muna, bukas na lang. Kakarating mo tas aalis ka na naman. Tsaka wala akong gana dyan sa labas. Total, halos napuntahan ko na kahapon lahat ng tourist spot eh. Umupo ako ng kama. Sumunod siya sa akin at umupo sa tabi ni Ali. Hindi ako pagod and promise, lalabas talaga tayo ng resort na to. I just found a good silent park for us to be alone. What do you think? Tanong niya. Sinungaling. Sino hindi mapapagod sa halos 2 oras na biyahe at upo? Mahina siyang napatawa dahil sa mukha kong nakatingin ng maigi sa kanya. Pinakita ko na hindi ako naniniwala. Nilagay niya ang mga kamay sa 2 bulsa bago tumayo at lumapit sa akin. Come on, I'm sure that it will be worth it. Plano ko naman talagang di sumama pero huli na ako na makita ang sarili nakasunod kay Marquez. Tahimik ako nakahiga sa malinis na cottage grass sa isang park. Halos bilang lang ang mga tao sa loob nito. Nakahinga lang din si Marquez at nakatingin sa kalangitan. I once dreamed of getting out, he suddenly said. This is a side of him that I once liked. Yung pagiging open up niya at vocal bigla. Tumagilid ako ng higa para mas makita siya. Ano kayang ibig sabihin niya? Tinikom ko lang ang bibig at pilit siyang pinapakinggan. I was born with a mission to carry on my shoulder. I was the only man in the family. Lahat ng mga kapatid ko babae. Though my older sister handles everything in the Asia pero malaki pa rin ang mga mapapanagutan ko sa susunod. In real, this is the first time I hang out with people. Hindi ko kaibigan ng mga taong yon. May connection lang sila sa amin. At kaibigan sila ni ate. Then, to be honest, nung nalaman kong sasama ka, di ako nagdalawang isip sumama rin. Gumuhit na makahulog ang ngiti sa kanyang labi. Why? Bakit naman napunta na sa akin? Naiilang kong tanong. Mabilis kong inayos ang higa ko at inabala ang sarili sa mga bituin. Because you're always involved. You're always there since the day one I met you. Alam kong tumingin siya sa akin at tumagilid sa pagkakahiga. Siya na naman ngayon na nakatingin sa akin ng malalim. Paano na ngayon kakalma ang puso kong tanga? Tumikim lang ako at pilit iniiwas ang tingin ko sa kanya. Eh di dapat, nagpasalamat ka na lang. Kundi dahil sa akin, hindi ka makakapag-celebrate ng Christmas with friends. Biro ko pa at nakita ko sa gilid ng aking mata, napangiti siya. That's kind of weird. Lalo na sa ganitong sitwasyon. When I turned adulting, Christmas is no good for health. Napatango ako sa sinabi niya. Yeah, all of my life here in the Philippines, I never ever do this with anyone. Wala akong kasama rito kundi anak lang ni Caroline na pinalaki ko dahil sa personal problems niya. That is why I feel so alone that after 1 year na nakuha na si Mira ng mama niya, wala ako makausap na ibang tao kasi malayo ang pamilya ko but then I got a friend again and that's you. Tumingin ako sa kanya. Nakita kong kasiyahan doon. Malayong malayo rito ang inaasahan ko kay Marquez from the very first day I saw him. Di ko lubos ma-imagine na naging kaibigan ko siya. Kumunot ang noo ko nang gumalaw siya. He moved towards me and my breathing hitched when he got on top of me. Tumigil ang paghinga ko pero wala akong magawa. Hinintay ko lang ang sunod niyang gagawin sa akin. I feel the warm breath on the side of my neck when he leaned down. Mabuti na lang at walang masyadong tao at kung meron man, ay wala itong mga pakialam dahil may sari-sariling mundo. You look so sexy underneath me. I sucked my breath as I feel the goosebumps all over my body. I was wearing a long jacket but I felt so hot. Kahit mahangin naman ang buong paligid. Terry, napapikit ako dahil sa kakaibang kiliti na naramdaman dahil sa ginagawa niya.
Kusa akong tumingala para mas malaya niyang gawin ang gusto niya. I could feel him smirking that makes me gasp and keep my eyes shut. Ang kamay niya naglalakbay kanina lang sa hita ko, narito na ngayon sa bewang ko. He cupped my face again and suddenly kissed me. Someone might see us here. Ani ko nang tumigil siya. Tumingin siya sa akin. Nang ilang sandali bago tumawa, natatawa niyang binaba ang mukha sa leeg ko. People here doesn't give love. My love? Inaplos niya ang pisiko at inayos ang buhok kong sagabal sa mukha ko. Tumingin ako sa kanyang kagat ang sariling labi sa kaba. I was nervous, it just added to the sensation I was feeling right now. It made me feel sexy. Inawakan niyang kamay ko at nilagay yon sa taas ng ulo ko, gripping gently, giving me a chance to push him. But I did not pull back. Hinalikan ko siya na mariin pagkatapos niyang pagtapatin ulit ang aming mga labi. Inagaw ko mga kamay pagkatapos sinaplos ang kanyang makakapal na buhok. We're kissing like thirsty baby for their milks. Hindi ko rin halos makilala ang sarili ko dahil sa kakaibang malanding daing na nagagawa ko sa kanya. I like you. Natigilan ako dahil sa narinig. Parang nabuhay lahat ng kaibangan ko sa katawan. Totoo ba ang narinig ko? Shit! Wala sa sarili kong tinulak ng malakas si Marquez. Gulat siyang napatingin sa akin dahil sa ginawa ko. I quickly fixed myself and looked at my surroundings. Wala nga nakatingin sa amin pero nakakahiya at nakakadumi. Ano na lang ang sasabihin ng taong nakakita sa ginagawa namin? Really? Making out in public? I wasn't like this. Mabilis akong tumayo at naglakad paalis but then a hand stopped me. Nandidilim ang mga mata ni Marquez na nakatingin sa akin. Why? Why does it need to make me feel like this? Why are you leaving? I just said I like you. Ganyan mo ba talaga ako hindi ka gusto? Mariin niyang tanong. My mouth opened while staring at him. Wow, yun ba talagang naisip niya ha? Di ba sumagi sa isip niya kung paano ako nabastos? The shit are you saying? I want to leave because of that. I cannot keep myself like this. I cannot control when I'm with you. That's how I'm leaving. I'm afraid that you might do something more and I will let you. Hinila ko ang kamay niya at mabilis umalis patungo ng sasakyan. Namumuo ng luha sa aking mga mata dahil sa pagsasakatuparan ng lahat. Allison, wait! Matigas niyang sabi na kumakambubuksan ng pintuan ng sasakyan. Halos mapaigik ako nang hilahin niya ako palayo doon. What's your problem? Why are you running away this time? Can't you face the truth that I feel something towards you? Mukha siyang tigre na sobrang galit. Nakipaglaban ako ng tingin sa kanya. Let me go. You know what? Stop being friends with me. I stopped. He said with his cold eyes and voice. Halos manghina ako dahil sa narinig. That's it. I can't do that. Tumulo ang luha ko dahil sa narinig ko. I valued him as my friend. How dare him to make me feel so worst? Pinunasan ko ang luha. I can't do that. Stop being friends with me. I want more than it. He said without a doubt. Napipilan ako dahil sinabi niyang iyon. Is he serious? For real? Ilang segundo lang kaming nagkatinginan sa isa't isa na parang nag-uusap ang aming mga mata. Napakurap lang ako nang hinawakan niyang aking mga kamay. You are beyond of all those women I know. You pay for me, you brought me a gift, you shit give me a ride once. Ani at naalala ko na magkita kami. Noong nakaraan at ako nag-drive na sasakyan niya. I never imagined me being touched with a person. I am not me when I am with you. You're the most different woman I know. A woman who fights for herself. A woman who's always vocal. They hate you for being like that, yet you made my heart and mind captivate more than a lifetime. Sambit niya. Ramdam ko ang pawis sa noo dahil sa narinig. Mabilis ang tibok ng puso na parang di alam ang gagawin. For the first time in my life, someone finally appreciate my flaws. Gumalaw ang mga daliri ko sa kamay niyang nakahawak sa mga palad ko. Daan-daan din ako napayoko dahil sa kahiyan. Shit, bakit ka ganyan, Marquez? Oh shit, please my love, say something. Aniya. Nagpanik ako dahil doon. Wala naman kasi ako masabing iba bukod sa hindi ako handang harapin to. Sino ba kasing aasa magkakagustong isang taong sayo na ordinary lang? Parang langit lang kasi kami at lupa eh. Siyang langit, akong lupa. The way he walk and talk, ang hirap abutin ng tulad niya. I don't know what to say honestly. Those kisses, I really thought it was all a friendly do. Pag-amin ko, inangat niyang tingin sa kalangitan at nakita ko kung paano siyang umiti na parang tanga. Gosh, your heart is really a torpid. Akala ko ako lang ang manhid na tao dito sa mundo. You make me want you more. Umangat ulit ang isang kamay niya sa pisngi ko. Hinaplos ulit yun habang may ngiti sa labi. Aaminin ko I got used to his touch.
Parang normal lang ang gawain niyang to. Parang di mabubuo ang pagkikita naming dalawa kapag walang ganito. Let me think about what you said. Hanggang ngayon kasi gusto gulong-gulo pa rin ang utak ko eh. I cannot just say something. Pag-amin ko na siyang nagpalawak ng ngiti niya. Okay, my love. Sa huli, inanyaya niya ako sumakay na sasakyan para dumaan sa isang food chain. Kumain kami at nagkwentuhan na parang walang nangyari kanina lang. I loved this so much. Napapikit pa ako habang kinakain ng ice cream milkshake. Masarap talaga. I was smiling from ear to ear but my smile vanished when I felt a thumb suddenly wiped something in the edge of my lips. Napamulat ako doon. Nakita ko dinilaan niyang daliling pumunas ng ice cream sa gilid ng labi ko. Mahina ako napatawa sabay iwas ang tingin sa kanya. Busog na pala ako. Tara na, uwi na tayo. Kaya akong humikab at tumayo. Di na siya nagsalita pat sumunod na lang hanggang sa hotel. Go first, I have something to deal with. Ani at kumunot ang noo kong tumingin sa kanya, pero kaagad nawala ang ngiti sa akin labi ng tuluyang masilayan ang kanyang mukha. Nandidilim tong nakatingin sa buong paligid. Tahimik ang lahat pero kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Is there something wrong, Terry? Sinubukan kong lumapit sa kanya pero mabilis siyang umatras. Suddenly, it made my heart skip. Go now, Macomber. Seryoso ang tono ng boses niya at halata rin sa pagmumukha niya ang inis. Yumuko ako at pumasok ng elevator na may mabigat na damdamin sa kanya. Marami akong iniisip. He acted so weird and I hate that kind of treatment. Ayaw niya na ba ako makita? Magkalapit lang naman ang unit namin dalawa. Anda akong makbang palabas ng elevator nang bumukas ito. Ngunit na mag-angat to ng tingin, halos mapasinghap ako ng malakas. Natulala ako at di makagalaw. What is happening right now? Nakita ng mga mata ko kung paanong maglaban ang ilang kalalakihan sa labas, sa floor namin. May nagbabarilan at nagsaksasakan. I almost shouted when a body of dead man suddenly fell inside where I am. Tumalsik ang dugo nito sa kamay ko at dumit. Halos mapugtong hininga ko dahil sa nangyari. When I looked down, parang bumalik ang takot ko na makita mga dugong nagkalat sa paligid. Mariin akong lumunok at halos itulak ng malakas ang katawan ng lalaki palabas. I pressed the button of the ground floor. Pero bago pa ito magsara, humarang isang kamay na nagpakaba sa akin. Let us in, please. Dinig kong iyak ng babae at nawala ang kaba ko na makitang parang di naman mukhang mamamatay tao ang lalaki at babaeng to. Are you okay? Di ka agad nakasagot si Marquez. Nakatingin lang sa akin na para bang pinoproseso ng utak niya ang mga tanong ko. Buwaba ang paghaplos ko sa kanyang pisngi at binalik ang kamay ko sa aking hita. Umayos din ako ng upo sa malambot na kama. Those things that you saw yesterday are real. It was gun warnings for the Recoven family, but they ended up chasing the Cosa Nostra clan. Cosa Nostra? Yun ang nabanggit sa akin ni Clyde. Cosa Nostra? Is that a mafia elite from Russia, Japan, and Canada? Di ko makapaniwalang tanong sa kanya. He slowly nodded and held my hands again. Cosa Nostra clan, also known as Marquez family. My sister is the new leader in Asia while I am in Russia. Sambit niya. Inintay ko siyang tumawa para sabing joke lang lahat. Pero seryoso ang mukha niyang nakatingin sa akin. Kaya halos mawalan ako ng hininga dahil sa pagkakatanto na hindi nga siya nagpapatawa. Why do illegal and legal businesses but we don't kill randomly? Just like what the movies and others say. Di kami pumapatay ng basta-basta lang. Pagpapaliwanag niya. Di ako nagsalita dahil sa nalaman ko. I don't know what to say. Mahina akong sabi. Hindi ko gustong sabihin yon pero hindi ko matiis ang utak ko yon. Hindi ko rin alam ang iisipin tungkol kay Marquez. We're not violent people. We have rules. We have codes to follow. Di kami tulad ng pinapakita sa movies sa mga balita. There was a desperation in his eyes like he wanted me to understand everything. Pero nawala yun sa mga mata niya. He is back with his usual stares, hard and cold. But you just killed people. Yes, those who put the family in danger. Those who did not follow our rules. He looked so formal while explaining everything. I took a deep breath as I felt like suffocating. Nakita ko hindi kumukurap ang mga mata niya habang sinasabi yun. Hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat na sinabi niyang lahat ng yun sa akin. Pero may parte pa rin sa akin na takot. Takot sa kaya at pa pwedeng gawin ni Marquez. He can kill people or other families if they broke the rules. He can surely do it anytime and anywhere. Pakiramdam ko, iiyak ako dahil sa nalaman ko ngayon. Feeling ko panaginip to at magigising din ako mamaya. There was something in this world that I don't know anything about. It made me feel like I am so dumb. Napatingin ako kay Marquez. He was hoping me to ask a question.
Kaya niya yung sagutin lahat kaya naman nagpaliwanag ako. He was waiting for me to say something. Pero nanaig sa isipan ko na isa siyang mafia. He held a boss to be specific. He's killing people. He is an illegal person. Wala ko ibang ginawa kundi umiwas ang tingin. Tumayo rin ako kaagad. I will think about this. But then my breath stopped when I saw the people in the living room. Kompleto silang lahat. Ang iba ay kumakain, may nanonood ng TV, may nagluluto at gumagamit ng phone ng iba. Good morning! Bati ni Caroline sabay kaway sa akin. Does she knew about this? I know how sensitive my friend is. Ano kayang reaksyon niya nang malaman na under Cosa Nostra ang asawa niya? Lumapit ako sa kanya, tinila siya papunta sa isang tahimik na sulok ng malapad na kondo. Naguguluhan siyang napatingin sa akin. Why? Is there a problem? Do you know about this? I mean, alam mo nang tungkol sa kanila, di ba? Napatigil siya dahil sa naging tanong ko. She blinked a lot of times while staring at me. Wait, you have no idea about us? Dahil sa narinig kong tanong niya, mabilis kong nabitawan ng kanyang kamay. About them? Is she serious? Napaawang ang labi ko. Mabilis akong umatras at tumakbo patungo sa pintuan para buksan iyon pero nakalock. You can't go. Delikado pati nahanap tayo ng iba. Pigil sa akin ni Kit. Inawakan niya naman rin ang kamay ko at mabilis ko namang binawi. Kayo lang ang hinahanap, hindi ako. I don't belong here. Hindi ako gaya ninyo at hindi nila ako papatayin. Let me go. Napataas ako ng boses dahil sa frustration na gusto kong umalis at mag-isip na muna. Nakita ko tumalim ang tingin sa akin ni Kit. You're getting into my nerves, woman. She said. She's like the girl version of Marquez. Malamang ate niya to. But this person in front of me looks more dangerous than him. What? You're going to kill me? Nanunuya akong tanong sa kanya. Bago pa siya magsalita, mabilis akong inawat ni Caroline. Calm down, Allison. Papaliwanag ko to lahat sa'yo. Halika sa kusina. Anyaya na wala na ako ibang nagawa, kundi sundin na lang ang kaibigan ko. Huminga kami ng malalim na maupo sa upuan. Lumapag din ang kape si Kimberly sa amin bago umalis ng kusina. Who told you about this? Marquez. I'm sorry you seem close to Yisro kaya naman di ko na sinabi sa'yo. Buong akala ko kasi alam mo na sinabi na sa'yo ni Yisro ang lahat. Sorry, she said with her soft voice. Ninawakan ko na mariin ang kamay niya. Masyadong delikado ang mga taong ito. Do you have any idea about it? I asked her. Allison, I have something to tell you. Dapat sinabi ko na mula noon pa, forgive me. Tumulong luha sa kanyang mga mata. Napataranta ako dahil doon. My family from the mother's side and father's side is both under mafia elites. Kahit ang tatay ng mga kuya ko, they are all local boss. So as if I just accepted an offer from my father. Pero ayoko at sa asawa ko yung napuntang lahat. Sabi niya hindi ako makagalaw dahil sa nalaman ko. Shit, all this time parang tanga lang ako I'm sorry hindi ko sinabi noon sa'yo kasi ayaw kita mag-alala sa akin at ayaw kitang matakot. But I also did not expect na maging gantong lahat. Forgive me, please. Napapikit ako dahil sa narinig. Hindi ko alam kung ano ba talagang iisipin ko. Mafia nga sila pero hindi marahas gaya ng pinapalabas sa lahat ng digital platform. Pero paanong hindi marahas? They just also kill. Mamayang gabi aalis din tayo. May inaayos pa sa Rowan at Sander. Sinabing walang kasalanan ng Cosa Nostra sa nangyari kahapon. Ngumiti siya sa akin sabay alok sa akin ng kape. Uminom din ako habang iniisip lahat na nangyari. Alam mo napapansin ko? What's with you and Yisro by the way? I smell something fishy with the both of you. Biro niya na magtagal kami sa kusina. Kumulat ang noo ko sabay iwas ang tingin. What are you saying, Caroline? Pagtatanggi ko. Mahina siyang natawa sabay kain ng cake sa lamesa. Kanina pa siya kain ng kain. Kung di lang siya buntis, talagang sasabihin ko sa kanyang patay gutom siya The way he looked at you, nakita ko yon. Kayo na nga lang hinihintay namin ang sasakyan kahapon Sabi pa ng guard, lumabas kayong dalawa. Tell me, are you both in a relationship? Halos maubo ako sa tanong ni Caroline. Sang marites na naman niya nahagilap. No, we're not. Sabay inom ko ng kape. Really? But he told us that you are his girl. Kaya nga hindi lumapit ang ibang lalaki sa'yo dahil natatakot sa kanya. Naguguluhang sabi ni Caroline. He did? Walang hiya talagang lalaking yun. Well, he said yesterday that he likes me pero wala ako naging sagot dun. Wala akong ideya kung anong sasabihin pagkatapos idagdag mo pa ang nalaman ko kanina tungkol sa inyo. Napapikit ako sabay sapo ng sariling noo. Wala ring tugon si Caroline kundi hikab. Naku, gusto nang matulog ulit ni baby. Nakangiting hinimas ang tiyan niya bago nagpaalam. Naakit na siya sa salid nila. Kumakain din daw doon si Mila.
Naiwan ko ang ilang gamit sa loob ng silid kanina kung saan ako galing, kaya kahit ayokong bumalik, ginawa ko na lamang. Alam kong nasa loob pa nito si Marquez pero wala akong pakialam sa kanya. When I opened the door, isang ngiyaw ng pusang narinig ko. Nang hanapin ko kung saan galing yun, nakita ko si Marquez. Nakaupo sa kama habang hinahaplos ang ulo ni Ali. Bakit di ko napansin narito pala si Ali kanina? Umangat ang tingin sa akin si Marquez at tinihan si Ali na tumalon papunta sa akin. Ali, I miss you so much. Niyakap ko siya. Meow lang ang sagot nito kaya naman napatawa ko ng marahan. Pumunta ako sa unit mo para kunin na importante mong mga gamit. Then I told him. Sabi ni Marquez. Umangat ako ng tingin at ngumiti ng tipid. Thank you sa pagkuha kay Ali.